Iniwan niya kami ng anak ko sa gitna ng naglalagablab na apoy dahil lang sa isang peking DNA test. Habang sinusunog ng apoy ang balat ko si Dario, ay masayang nagdiriwang sa piling ng kanyang kabit na si Celestine. "Mamatay na kayo ng bastardong yan!" Ang huling sigaw niya bago ibagsak ang pinto. Ngunit hindi kami namatay. Ang bumalik na yon ay ang bagong tagapagmana ng trilyonaryong Villarreal. Sisingilin ko ang bawat patak ng dugo at luha namin. Handa ka na bang makita ang iyong mabilis na pagkawasak kapag nalaman mo ang katotohanan? Hindi mo ba narinig, Dario? Hindi mo tunay na anak si Inigo. Ito ang patunay. Ito ang totoong DNA results. Ang boses ni Celestine ay parang malamig na hangin dumaan sa aking batok. Nakatayo siya sa gilid ng mesa sa loob ng malaking silid-aklatan ng aming mansyon, may hawak na puting sobre habang nakatingin sa akin ng may mapang-aping ngiti. Nanigas ang buong katawan ko. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ko sa mga sandaling iyon. Tumingin ako kay Dario, ang aking asawa sa loob ng 7 taon ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ng aking buong pagkatao. Umaasa akong makikita ko sa kanyang mga mata ang galit laban sa kasinungalingan ni Celestine. Umaasa akong ipagtatanggol niya ako, ipagtatanggol niya ang aming 6 na taong gulang na anak na si Inigo. Ngunit nagkamali ako. Ang mga mata ni Dario na dati ay puno ng init at pagmamahal, ay unti-unting naging malamig na parang yelo. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ni Celestine, binasa ang bawat linya at sa bawat segundong lumilipas, nakikita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. Sumasakit ang aking dibdib. Ang aking hininga ay naging mababaw at mabilis. Nais kong sumigaw. Nais kong sabihing isang malaking panloloko ang lahat. Ngunit walang tunog na lumabas sa aking tuyong lalamunan. "Althea?" Ang boses ni Dario ay mababa at puno ng put. Nilukot niya ang papel sa kanyang kamao. "Sino ang ama ng batang yon? Sino ang lalaking nambastos sa pangalan ko at sa pamilya ko?" "Dario, makinig ka sa akin. Walang ibang lalaki. Si Inigo ay anak mo. Alam ng Diyos kung gaano kita kinalinga at pinaglingkuran. Pilit kong pinatatag ang aking boses. Kahit na ang aking mga tuhod ay nanghihina na sa takot at sakit. Hindi ako luluhod. Kahit gaano kasakit ang bawat salita niya, hindi ko ibababa ang aking dignidad sa harap ng babaeng nagnanais na sumira sa aking pamilya." Biglang pumasok ang amoy ng usok, malakas at masangsang. Bago pa kami makakilos, narinig ko ang mabilis na pagkalat ng init mula sa ibabang bahagi ng mansyon. Ang tunog ng mga kahoy na naglalagutok at ang mabilis na paglamon ng apoy sa mga dingding ay nagpuno sa katahimikan ng gabi. Ang maitim na usok ay nagsimulang pumasok sa ilalim ng pinto ng silid-akla at mabilis na umaaayat sa kisame at nagpapadilim sa aming paningin. "Dario, may sunog ang bahay natin." Sigaw ko habang iniisip agad ang aking anak na si Inigo, na natutulog sa kabilang dulo ng koridor. Ngunit bago ko pa mahawakan ang seradura ng pinto, hinila ni Celestine ang braso ni Dario. Nagkunyai siyang nauubo ng malakas lumuhod sa sahig habang nakakapit sa binti ng aking asawa. "Dario, hindi ako makahinga. Iligtas mo ako." "Celestine." Binuhat ni Dario si Celestine. Sa mga sandaling yon, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang kahit na munting pag-aalala para sa akin o kay Inigo. Ang tanging nakita ko lang ay ang malalim na pandidiri at puot. "Dario, si Inigo. Ang anak mo ay nasa kwarto niya. Kailangan natin siyang iligtas." Sumigaw ako habang itinuturo ang direksyon ng kwarto ng bata. "Huwag mong tawaging anak ko ang batang yon, Althea. Pinagkatiwalaan kita. Ngunit dinalhan mo ako ng kahihiyan." Galit na sigaw niya habang buhat-buhat si Celestine. Sa halip na tumakbo patungo sa kwarto ng bata, humakbang siya palayo patungo sa balkona na may hagdanan pababa sa hardin. Iniwan niya kami. Iniwan niya kami ng kanyang sariling anak sa gitna ng naglalagablab na apoy dahil sa isang pirasong papel na puno ng kasinungalingan. Hindi ako umiyak. Walang oras para sa mga luha. Tumakbo ako sa koridor na ngayon ay puno na ng makapal at mainit na usok. Ang bawat paghinga ko ay parang may sumusundot na karayam sa aking baga. Narinig ko ang iyak ni Inigo mula sa loob ng kanyang silid,
ngunit ang malaking posteng kahoy sa tapat ng pinto ay gumuhuna at nagliliyab humaharang sa aking daan. Nasa ibabaw ng mesa sa koridor ang asul na folder ang titulo at dokumento ng lupain ng aking pamilya sa Cebu na matagal nang kinakamkam ng kumpanya ni Dario, ngunit tumangi akong pirmahan. Sa gitna ng kaguluhan, isang mapanganib at mabilis na desisyon ang pumasok sa aking isip. Hinablot ko ang asul na folder na iyon at mahigpit na niyakap sa aking dibdib. Kung mamamatay man kami rito, hindi ko hahayaang makuha niya ang huling alaala ng aking pamilya. Inigo, hawakan mo ang pinto, lalapit si Mama. Sumigaw ako habang ginagamit ang aking katawan upang itulak ang nagliliyab na kahoy. Naramdaman ko ang matinding sakit nang dilaan ng apoy ang aking balat sa balikat at likod. Ngunit hindi ko binitiwan ang folder at hindi ko binitiwan ang pag-asa. Sa huling lakas, sinira ko ang hamba ng pinto at pumasok sa silid upang yakapin ang aking anak na nanginginig sa takot sa ilalim ng kama. Ang kisame ay nagsimula ng magbitak-bitak, ang apoy ay unti-unting bumababa upang lamunin kaming dalawa sa madilim na silid na iyon. 3 araw matapos kaming halos mamatay, sa nagbabagang mansyon nakahiga ako sa isang malamig na kama sa pribadong kwarto ng ospital. Ang bawat bahagyang pagkilos ko ay nagdudulot ng matinding hihirap. Ang balat sa aking likod at balikat ay balot ng makapal na benda at ang amoy na gamot sa sunog ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Sa tabi ko nakahiga si Inigo. Mahigpit niyang hawak ang aking daliri habang natutulog, ngunit ang kanyang maliliit na talukap ng mata ay nanginginig pa rin. Simula ng gabing yon, hindi pa siya nagsasalita kahit isang salita. Sa dulo ng kama ko nakatayo si Don Severino Villarreal, ang aking lolo. Ang kanyang muka ay seryoso, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay na nakasandal sa kanyang baston ay nakahawak ng napakahigpit. Ipinabukas niya ang telebisyon na nakasabit sa dingding. "Panoorin mo, Althea!" Ang malamig na boses ni Lolo Severino ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Panoorin mo kung paano magsimulang mabulok ang mga taong nag-akala na natapos na nila ang buhay mo." Sa screen ng telebisyon, isang live broadcast ang kasalukuyang ipinapakita. Ito ang marang, yang ballroom ng isang sikat na 5 bituing hotel sa Manila. Ang tema ng gabi ay purong puti. Ang mga bulaklak ang mga mesa at ang malawak na karpet ay walang bahid ng dumi. Doon nakatayo si Dario sa kanyang mamahaling dark suit, mukhang matikas, ngunit may kakaibang lito at pagod sa kanyang mga mata. Sa tabi niya suot ang isang mamahaling suit lang, bistida ay si Celestine. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay habang nakangiti sa harap ng mga kamera ng media. Isang malaking trahedya ang nangyari sa pamilya Montemayor. Ang malumanay at plastik na boses ni Celestine ay narinig sa mga speaker ng telebisyon habang kinakausap ang mga reporter. Ngunit kailangan nating magpatuloy sa buhay. Narito ako upang tulungan si Dario na muling itayo ang kanyang puso at ang kanyang kumpanya. Gusto ko masuwa sa narinig ko. Siya na pumatay sa amin. Siya pa ngayon ang nagpapakita bilang tagapagligtas. Napatingin ako sa aking mga binti sa ilalim ng kumot. Kung wala ang tulong ni Mang Gardo na nagdala sa amin sa mga tauhan ni Lolo Severino, malamang ay abo na kami ngayon. Biglang nagbago ang eksena sa telebisyon. Habang paakyat sina Dario at Celestine sa entablado upang formal na i-anunsyo ang kanilang mabilisang pagpapakasal, isang lalaki ang mabilis na lumakad patungo sa kanila. Si Mark, ang matapat na personal na sekretaryo ni Dario. Ang kanyang muka ay seryoso at may hawak siyang isang makapal na dilaw na sobre. "Mark, anong ginagawa mo rito? Hindi ito ang tamang oras para sa trabaho." Narinig ang boses ni Dario sa mikropo, no halatang naiinis sa istorbo. Ngunit hindi umatras si Mark. Lumapit siya sa mikropono na hawak ni Dario sapat na upang marinig ng buong ballroom at ng milyon-milyong taong nanonood ng live broadcast ang kanyang susunod na sasabihin. "Sir, kailangan ninyo itong tingnan ngayon. Ito ang tunay na DNA results ng anak ninyong si Inigo mula sa 3 magkakaibang kilalang ospital sa bansa at kasama rito ang kopya ng lihim na bank transfer ni Celestine Ortega sa taong nag-apoy sa inyong mansyon." Tila tumigil ang ikot ng mundo sa loob ng ballroom.
Ang mga mamahayag ay nagsimulang magbulungan at ang tunog ng mabilis na pagkuha ng letra to ng mga kamera ay pumuno sa paligid. Napanood ko kung paano nawala ang kulay sa mukha ni Dario. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Binasa niya ang bawat dokumento at sa bawat pahina na kanyang nililipat ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng matinding galit at takot. Ang papel na hawak niya ay nagpapatunay na si Inigo ay 99.9% na kanyang tunay na anak. At ang kasunod na papel ay ang opisyal na ulat ng pulis at tungkol sa arsonist na umaming si Celestine ang nagbayad sa kanya. Tumingin si Dario kay Celestine. Ang babaeng katabi niya kanina lang na mukhang anghel ay unti-unti nang nanginginig sa takot sinusubukang agawin ang mga papel. Dario, hindi totoo yan, sinisiraan lang nila ako, maniwala ka sa akin? Sigaw ni Celestine, ngunit ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Hayop ka! Ang galit na sigaw ni Dario ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Sa harap ng lahat ng kamera, hinawakan ni Dario ng mahigpit ang leeg ni Celestine. Nabitawan ng babae ang kanyang baso ng pulang alak at ang madilim na likido ay tumapon. Mabilis na kumalat at nag-iwan ng malaking pulang mansa sa ibabaw ng malinis at puting karpet. Nagsimimulang magkagulo ang mga bisita. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang ilang mga unipormadong pulis sa entablado upang hatakin si Dario palayo kay Celestine bago tuluyang pinalibutan at pinusasan ang umiiyak at sumisigaw na si Celestine dahil sa kasong mambubuyo ng pagpatay at arson. Napasanda si Dario sa sahig nakaluhod sa gitna ng pulang mansa ng alak. Tumingin siya ng diretso sa direksyon ng kamera, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha habang isinisigaw ang aking pangalan ng paulit-ulit na tila ba nakikita niya ako sa likod ng screen. Malamig ko lang siyang tinignan. Walang luha sa aking mga mata, walang kahit anong emosyon. Ang live feed sa telebisyon ay biglang naputol at naging madilim. Napatingin ako sa pulang mansa ng alak na huling nakita sa karpet. Naalala ko ang apoy na muntik nang tumapos sa amin. Ito pa lamang ang simula. Nabalik ang aking diwa nang maramdaman ko ang mainit na dapo ng kamay ni Lolo Severino sa aking kanang balikat. Ang telebisyon ay pinatay na niya at ang buong silid ay muling nabalot ng tahimik na seryoso. Tumingin ako sa bintana ng ospital kung saan tanaw ang mga nagtataasang gusali ng Singapore. Tila bumalik ang aking gunita sa gabi, ng gabing naging impyero. No ang aming tahanan 3 araw na ang nakalilipas. Sa mga sandaling yon, habang yakap-yakap ko si Inigo sa ilalim ng kama, habang ang kisame ay unti-unti nang bumabagsak, wala na akong ibang inisip, kundi ang kaligtasan ng aking anak. Ang makapal na usok ay pumasok na sa aking baga, at ang aking paningin ay nagsisimula na magdilim. Niyakap ko ng mahigpit ang asul na folder ng aking pamilya, naghihintay sa huling sandali. Ngunit bago pa kami tuluyang mawala ng malay, narinig ko ang marahas na paghampas sa ilalim ng sahig. Ang mga lumang kahoy na sahig ng aming kwarto ay nabasag at mula sa ilalim ay lumitaw ang mukha ni Manggardo, ang aming matapat na hardinero. Ang mansyon ng mga Montemayor ay itinayo sa ibabaw ng isang lumang istruktura noong panahon ng digmaan. May isang lihim na hamnam, isang daanan sa ilalim ng lupa na nagkokonekta sa silid patungo sa lumang bodega sa dulo ng hardin. Si Manggardo lang ang tanging nakakaalam nito dahil siya ang nag-aalaga sa mga lumang tubo sa ilalim ng bahay. Ma'am Althea, dito po, hawakan ninyo ang kamay ko. Ang mahinang bulong ni Manggardo ay parang boses ng isang anghel sa gitna ng nagbabagang apoy. Sa kabila ng matinding sakit sa aking likod na dilaan ng apoy, nagawa kong isilid si Inigo sa siwaw ng sahig bago ako sumunod. Nang kami ay makababa sa madilim at malamig na daanan, narinig ko ang malakas na pagbagsak ng buong bubong ng mansyon sa itaas. Kung nagtagal kami ng kahit 1 segundo, tuluyan na kaming naging abo. Nang makalabas kami sa dulo ng daanan, dinala kami ni Manggardo sa isang maliit at ligtas na klinika sa probinsya, bago niya tinawagan ng aking lolo na si Don Severino sa Cebu. Noong mga nakaraang taon, si Manggardo ay nakautang ng loob sa akin. Ang kanyang bunsong anak na babae ay nagkasakit ng maluba at nangailangan ng operasyon sa puso. Nung hiningi ko ang tulong ni Dario, malamig niya akong tinanggihan at sinabing hardinero lang siya, madaling palitan.
Ngunit lihim kong ibinenta ang aking mga personal na alahas upang ibayad sa ospital ng anak ni Manggardo. Ang kabutihang yun na ginawa ko nang walang hinihintay na kapalit. Ang siya palang magliligtas sa aming buhay ng aking anak, makalipas ang maraming taon. Ligtas na kayo ngayon, Althea. Hindi ko hahayaang hawakan muli kayo ng mga Montemayor, ang wika ni Lolo Severino habang hinahawakan ang aking kamay sa ospital sa Singapore. Agad niya kaming isinakay sa kanyang pribadong eroplano upang dito kami gamutin at ilayo sa anumang panganib. Sa sumunod na 2 buwan, dumaan ako sa napakaraming masakit na operasyon ng skin graft upang ayusin ang nasirang balat sa aking likod at balikat. Ang bawat pagpapalit ng benda ay parang muling pagsunog sa aking katawan. Ngunit ni isang beses ay hindi ko hinaayang makita ni Inigo na umiiyak ako. Kailangan kong maging matatag para sa kanya. Ang aking anak ay sumasailalim din sa araw-araw na therapy upang muling mahanap ang kanyang boses na nawala dahil sa trauma. Lumipas ang 3 taon ng pagtitiis pag-aaral ng negosyo sa ilalim ng gabay ni Lolo at pagpapalakas ng aming katawan at isip. Dumating ang araw na tinanggal na ng mga doktor ang huling benda sa aking muka at leeg. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa klinika sa Singapore. Ang mukhang nakikita ko ngayon ay hindi na ang mahina at laging sumusunod na si Althea na asawa ni Dario. Ang aking bagong mukha ay mas matatag, mas matalim, at may dalang kakaibang lamig na tila hindi na kayang saktan ng kahit na sino. Ibinaba ko ng bahagya ang aking damit upang tignan ang aking kaliwang balikat. Doon naiwan ang isang malaking sye mula sa sunog isang sye na may hugis ng isang lumilipad na paru-paro. Ito ang aking paalala. Natulad ng isang paru-paro, dumaan ako sa dilim at sakit ng cocoon bago tuluyang makalipad. Tumingin ako kay Lolo Severino na nakangiti sa aking likod. "Handa ka na ba, Althea?" tanong niya. "Handa na ako, Lolo. Panahon na para bumalik sa Manila." Sagot ko, habang ang aking mga mata ay nakatitig sa aking refleksyon ng may determinasyon. Lumapag ang aming pribadong eroplano sa Manila matapos ang 3 taon. Habang nakaupo ako sa likod ng marangyang kotse patungo sa Makati, pinagmasdan ko ang mga pamilyar na kalsada ng lungsod. Ang hangin ng Manila ay pareho pa rin, ngunit ang babaeng bumalik na yon ay hindi na ang dating Althea na madaling syaktan at lokohin. Ngayong gabi ang simula ng aking unang hakbang. Gaganapin ang isang eksklusibong auction sa ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Ang ibinebenta ay isang napakalaking lupain sa Bonifacio Global City, isang lupain na dati ay pagmamay-ari ng aking pamilya. Ngunit unting kinuha ng kumpanya ni Dario sa pamamagitan ng mga tusong kontrata noong kami ay kasal pa. Para sa Montemayor Real Estate na ngayon ay unti-unti nang nalulubog sa utang dahil sa mga iskandalon. Ang lupaing ito ang kanilang huling hiram na hininga upang maiwasan ang tuluyang pagkalugi. Suot ko ang isang mamahaling berdeng sutla na terno maingat na tinatakpan ang sye sa aking likod. Ngunit ipinapakita ang aking matatag at eleganteng tindig. Kasama ko ang 2 personal na bodyguard na ibinigay ni Lolo Severino. Nang pumasok ako sa ballroom, ang lahat ng mata ay lumingon sa aking direksyon. Ang mga bulong ng mga negosyante at mamamahayag ay narinig sa paligid nagtatanong kung sino ang misteryosong babaeng may dalang kakaibang kapangyarihan sa kanyang bawat hakbang. At doon sa gitna ng karamihan, nakita ko si Dario. Halos hindi ko siya makilala. Ang dating makapangyarihan at mayabang na CEO ay mukhang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang buhok ay may ilang pirasong puti na ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga mata ay tila laging pagod at walang buhay. Nakaupo siya sa harapang bahagi ng bulwagan. Mahigpit na hawak ang kanyang panulat habang nakatingin sa entablado. Nagsimula ang auction. Ang panimulang halaga para sa lupain sa BGC ay 500 milyong piso. Ang anunsyo ng auctioneer ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Mabilis na nagtaas ng bid ang mga negosyante. 550 milyong piso, sigaw ng isa. 600 milyong piso, sigaw ng isa pa. Huminga ng malalim si Dario at itinaas ang kanyang plaka. 650 milyong piso. Ito na ang kanyang huling baraha. Alam kong ginamit niya ang lahat ng natitirang pondo ng kanyang kumpanya para sa bid na ito.
Tumingin si Dario sa paligid. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, nag-aakalang nakuha na niya ang tagumpay na magliligtas sa kanya. 650 milyong piso going once, ang sabi ng auctioneer. Itinaas ko ang aking plaka nang walang pag-aalinlangan. 800 milyong piso. Ang aking malinaw at malamig na boses ay pumuno sa katahimikan ng bulwagan. Ang buong ballroom ay biglang natahimik. Ang lahat ng tao, kabilang ang auctioneer, ay napatingin sa aking direksyon. Ang halagang ibinigay ko ay napakalaki isang halaga na hindi kayang tapatan ng kahit na sinong negosyante sa silid na iyon. Mabilis na lumingon si Dario. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang aking muka. Ang kanyang panulat ay nahulog mula sa kanyang kamay at ang kanyang hininga ay tila napatigil. Nakatitig siya sa akin na parang nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Althea? Ang mahinang bulong na lumabas sa kanyang mga labi sapat na upang makita ko ang panginginig ng kanyang panga. Hindi ko siya binigyan ng kahit isang sulyap ng pagkilala. Nanatili ako nakatingin sa entablado ng may tuwid na likod at mataas na no. 800 milyong piso going once, twice, sold to Miss Althea Villarreal ng Villarreal Group of Cebu. Ang malakas na hampas ng galyon ng auctioneer ay naghudyat ng aking panalo. Nang matapos ang programa, mabilis na tumayo si Dario. Binalewala niya ang mga reporter na lumalapit sa kanya at mabilis na naglakad patungo sa aking direksyon. Ang kanyang mga hakbang ay gulo at ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Althea, Althea, ikaw ba yan? Sumigaw siya habang sinusubukang hawakan ang aking braso. Agad siyang hinadlangan ng aking 2 bodyguard. Itinulak siya pabalik na may seryosong muka. Mawalang galang nga po, Mr. Montemayor. Huwag ninyong hawakan ang aming kliyente. Ang malamig na babala ng aking bodyguard. Tumingin si Dario sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha panginginig at hindi mapakaling pag-asa. Althea, buhay ka. Diyos ko, buhay kayo ni Inigo. Patawarin mo ako, Althea. Gabi-gabi ako nagdarasal na sana. Mumiti ako sa kanya, isang ngiting pormal malamig at walang kahit munting init ng pagmamahal na dati kong ibinibigay sa kanya. Tumingin ako sa kanyang mga mata nang walang takot o galit. I'm sorry, Mr. Montemayor. Mukhang nagkakamali kayo ng taong kinakausap. My name is Althea Villarreal. Ang aking boses ay kalmado tila ba kinakausap ko lang ang isang stranger sa daan. Dahil sa matinding gulat at panginginig ng kanyang buong katawan, napaatras si Dario at nabangga ang isang waiter na dumarating na may hawak na tray ng mga inumin. Narinig ko ang matalim na tunog ng basong kristal na nabasag sa sahig habang ang pulang alak ay mabilis na tumapon dinaluyan ang kanyang mamahaling sapatos at nag-iwan ng pulang mansa sa sahig ng ballroom. Tinalikuran ko siya ng walang pag-aalin, langan lumakad palayo habang ang tunog ng aking mga takong ay nag-iiwan ng ritmo ng aking panalo sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ang malamig na hangin sa loob ng bumibisita sa pambansang bilangguan ng mga babae ay may amoy ng kalawang at luma. Nakaupo ako sa likod ng makapal na salamin, naghihintay habang nakasuot ng simpleng puting blusa. Maya-maya pa, pumukas ang bakal na pinto at inakay ng 2 gwardiya si Celestine. Halos hindi ko siya makilala. Ang dating maganda mabango at laging maayos na babaeng nagnanais na sumira sa aking buhay ay nakasuot na yon ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang balat ay tuyot, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot nang makita ang aking mukha. Kinuha niya ang telepon sa kabila ng salamin. Kinuha ko rin ang sa akin. Althea, buhay ka nga, paano ka nabuhay? Ang kanyang boses ay puno ng panginginig, parang isang taong nakakita ng multo. Althea, pakiusap. Sabihin mo sa hukuma na walang kinalaman ng aking kumpanya sa nangyaring sunog. Sabihin mo sa kanila na nagkaayos na tayo, hindi ko kayang manatili rito. Mamamatay ako rito. Tumingin ako sa kanya na may malamig na mukha. Walang kahit munting puot sa aking puso, kundi isang malalim na pagkaawa sa isang taong nabulag ng kasakiman. Ang parusa mo ay habambuhay na pagkabilanggo ng walang piyansa at walang parol, Celestine.
Ang aking boses ay kalmado, nguit parang talim ng kutsil, yun na dumaan sa kanyang pandinig. Sisiguraduhin ng mga abogado ng pamilya Villarreal na walang kahit isang loophole ang makakatulong sa iyo upang makalabas. Dito ka tatanda at dito ka rin mamamatay sa gitna ng 4 na pader ng selda na ito. Althea, hiwag pakiusap. Sumigaw siya. Hinahampas ang makapal na salamin ng kanyang mga nakaposas na kamay habang pilit siyang hinihila ng mga gwardya pabalik sa loob. Ibinaba ko ang telepno at tumayo ng walang pag-aalinlangan. Ito ang unang kabayaran. Samantala sa labas ng bilangguan, ang pagsira ko sa kumpanya ni Dario ay nagpapatuloy. Ginamit ko ang lahat ng kapangyarihan ng Villarreal Group upang kanselahin ang lahat ng mga kontrata at proyekto na kasama ang Montemayor Real Estate. Sa loob lamang ng 2 linggo, ang kanilang mga stock ay bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan at ang mga bangko ay nagsimula ng humingi ng kabayaran sa kanilang mga milyon-milyong utang. Gumuho na ang kanyang imperyo. Nagabing iyon, isang malakas na bagyo ang dumaan sa bansa. Ang tunog ng malalakas na patak ng ulan na tumatama sa semento ay pumuno sa gabi habang nakatayo ako sa selyadong lobby ng isang marangyang hotel sa Makati, naghihintay sa aking sasakyan. Sa tabi ko ay si Edward, ang pinagkakatiwalaang kanang kamay ni Lolo Severino na tumulong sa akin sa negosyo, at ang aking anak na si Inigo, na ngayon ay nakasuot ng magandang asul na Amerikana. Nang bumukas ang malaking pinto ng lobby, nakita ko si Dario sa labas. Nakatayo siya sa ilalim ng malakas na ulan nang walang payong. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lamig habang nakatitig sa pintuan ng hotel. Ilang oras na siyang naghihintay dun, umaasang makakausap ako para sa isang huling pagkakataon. Nang makita niya kaming lumalabas, mabilis siyang sumubok na lumapit. Althea, Inigo, pakiusap, makinig kayo sa akin. Sumigaw siya sa gitna ng malakas na hangin at ulan. Mulay siyang hinarang ng aking mga bodyguard, ngunit bago ko pa sila utusan na paalisin si Dario, naramdaman ko ang paghihigpit ng hawak ng aking anak sa aking kamay. Tumingala si Inigo kay Edward na laging naroon upang protektahan kami sa nakalipas na 3 taon. Papa, let's go inside the car. It's cold. Ang malinaw na boses ni Inigo ay narinig sa gitna ng ingay ng ulan. Nanigas si Dario sa kanyang kinatatayuan. Ang salitang Papa na lumabas sa bibig ng kanyang tunay na anak, ngunit patungo sa ibang lalaki, ay tila isang matalim na sibat na sumaksak sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding sakit, isang sakit na mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Tumingin ako kay Dario sa huling pagkakataon habang sumasakay kami sa loob ng sasakyan. Ang aking mukha ay nanatiling kalmado, walang poot, ngunit walang pamilyar na init ng nakaraan. Nang umandar ang aming sasakyan, napanood ko sa side mirror kung paano bumagsak si Dario sa kanyang mga tuhod sa gitna ng sinlay at malalaking patak ng ulan, umiiyak at nakatitig sa papalayong sasakyan habang ang kanyang buong katawan ay nilalamon ng dilim at lamig ng gabi. Nakahanda na ang lahat sa aking pansa, mantalang opisina sa Villarreal Building sa Makati. Ang silid ay tahimik, tangi ang malamig na hangin mula sa aircon ang naririnig. Nakaupo ako sa likod ng aking malaking desk, nakasuot ng maayos na suit. Walang bakas ng galit sa aking mukha. Tanging isang malalim na desisyon. Matapos ang 1 linggong pagmamakaawa ni Dario sa aking sekretaryo, pumayag akong makipagkita sa kanya. Hindi dahil sa naawa ako, kundi dahil oras na upang ibigay ko sa kanya ang huling hatol ng kanyang nakaraan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Dario. Wala na ang dating mayabang na CEO na laging nakataas ang noo. Ang kanyang muka ay tuyot, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang simpleng polo shirt ay mukhang luma na. Nang makita niya ako, napatigil siya sa tabi ng pinto, tila ba natatakot na lumapit sa akin? Althea, salamat. Salamat at tinanggap mo ako. Ang kanyang boses ay mahana at basag, malayo sa pamilyar na boses na dating nagbigay sa akin ng utos at takot.
Maupo ka, Dario. Ang aking boses ay kalmado, walang emosyon. Gawin nating mabilis ito. Marami pa akong trabaho. Dahan-dahan siyang naupo sa upuan sa harap ng aking desk. Nakatitig siya sa aking muka, tila ba naghahanap ng kahit munting bakas ng dating Althea na nagmahal sa kanya ng buong puso. Ngunit wala siyang nakita. Althea, patawarin mo ako. Gabi-gabi akong hindi makatulog mula nang malaman ko ang totoo. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Akala ko ay niloko mo ako. Galit na galit ako dahil sa kahihiyan. Hindi ko alam na si Celestine pala ang may gawa ng lahat. Hindi ko alam na si Inigo ay tunay mong anak. Pinutol ko ang kanyang mga salita nang may malamig na ngiti. Dario, kung hindi mo ba anak si Inigo, karapat-dapat ba kaming mamatay sa loob ng nagbabagang bahay na yon dahil ba sa isang pirasong papel na wala na ang lahat ng 7 taon nating pagsasama? Ganun ba kaliit ang pagtitiwala mo sa akin? Niyuko niya ang kanyang ulo. Ang kanyang balikat ay nagsimulang manginig habang ang kanyang mga luha ay unt-unting pumapatak sa semento. Alam kong nakasala ako, Althea. Handa akong gawin ang kahit ano para lang makabawi sa inyo ni Inigo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na maging ama sa kanya muli. Kinuha ko ang isang asul na folder mula sa aking drawer at inilagay ito sa ibabaw ng mesa. Iniusog ko ito patungo sa kanya. Ang maging ama ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng salita. Dario, ang aking boses, ay matatag nagpapakita ng aking di mababali na famga. Kung tunay mong nais na humingi ng kapatawaran, pirmahan mo ang kasunduang ito. Kinuha niya ang folder at binuksan ito. Binasa niya ang bawat linya at sa bawat segundo, nakita ko ang matinding gulat sa kanyang mga mata. Ito, ang bulong ni Dario. Una, simula kong ipaliwanag ang mga kondisyon. Magbibitiw ka bilang CEO ng Montemayor Real Estate. Ibebenta mo ang lahat ng iyong mga natitirang stock at ari-arian at ang lahat ng perang makukuha rito ay direktang mapupunta bilang kompensasyon para sa mga pamilya ng mga manggagawa at katulong na nasaktan at nawala ng tirahan sa sunog 3 taon na ang nakalilipas. Huminga ako ng malalim bago magpatuloy. Pangalawa, mamumuhay ka bilang isang ordinaryong tao. Magtatrabaho ka ng isang normal na trabaho na may simpleng sahod. At pangatlo, wala kang anumang legal na karapatan kay Inigo. Ngunit kung magagawa mo ang lahat ng ito ng walang reklamo, hahayaan kitang makita siya mula sa malayo 1 beses sa 1 buwan. Tumingin sa akin si Dario. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalinlangan. Ang pirmahang ito ay nangangahulugan ng tuluyang pagsuko ng kanyang pangalan, ng kanyang yaman, at ng kapangyarihang itinayo niya sa loob ng maraming taon. Ito ang tuluyang pagdurog sa kanyang garbo. Althea, wala ba talagang ibang paraan? Ang mahina niyang tanong, pilit na naghahanap ng kahit munting awa. Iyan lamang ang tanging paraan, Dario. Sagot ko habang inilalagay ang isang itim na panulat sa tabi ng folder. Yan ang halaga ng buhay na iniwan mo sa loob ng apoy. Natahimik ang buong silid. Tanging ang tunog ng paghinga ni Dario ang maririnig. Tumingin siya sa panulat pagkatapos ay sa aking mga mata na walang kahit munting pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng napakatindi habang idinidikit ang dulo ng panulat sa papel. Narinig ko ang mahinang tunog ng pag-scroll ng panulat sa papel habang isinusulat niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng kasunduan. Inilagay niya ang panulat sa mesa at dahan-dahang iniusog ang folder pabalik sa akin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit may kakaibang kapayapaan na lumitaw sa kanyang mga mata. Gagawin ko, Althea. Gagawin ko ang lahat ng ito. Para kay Inigo. Para sa inyo. Ang kanyang mahinang bulong. Kinuha ko ang folder at ipinasok muli sa drawer nang walang pag-aalinlangan. Ang asul na tinta ng kanyang pirma ay tuyo na nagpapatunay ng kanyang tuluyang pagsuko sa kanyang dating buhay. Lumipas ang 2 taon matapos lagdaan ni Dario ang kasunduang yon. Sa loob ng 2 taong yon,
Buwan-buwan kong natatanggap ang mga ulat mula sa aking personal na sekretaryo tungkol sa buhay ni Dario. Ginawa niya ang lahat ng kanyang ipinangako. Nang walang kahit munting reklamo o pagsuway. Ibinenta niya ang kanyang mamahaling kotse, ang kanyang mga luxury watch at ang lahat ng kanyang natitirang ari-arian. Ang milyon-milyong perang nakuha rito ay idineposito sa isang pondo na ipinamahagi sa mga pamilya ng aming mga dating kasambahay na nasaktan sa sunog. Ang natitirang pondo ay ibinigay niya sa pambansang ospital para sa mga batang biktima ng arson. Ngayon si Dario ay nakatira sa isang maliit at makitid na kwarto sa isang apartment sa Quezon City. Nagtatrabaho siya bilang isang simpleng clerk sa isang bodega ng mga gamit sa kumpanya ng aking kakilala. Ang dating CEO na namumuno sa daan-daang tao ay nagbubuhat na ngayon ng mga kahoy na kahon at nag-iimbentaryo sa ilalim ng mainit na bubong ng bodega para sa isang simpleng minimum wage. Minsan ay kwento ng aking sekretaryo na nakita siya ng kanyang mga dating kasamahan sa negosyo. Pinagtawanan siya ng mga ito, tinawag siyang sirang tao, at dating mabilis na bumagsak. Ngunit hindi lumaban si Dario. Yumuko lamang siya, nagpatuloy sa kanyang trabaho at tahimik na umalis. Araw-araw ang 80% ng kanyang maliit na sahod ay itinabi niya upang ipadala sa charity foundation ni Inigo. Ang tanging itinira niya sa kanyang sarili ay sapat lamang para sa 2 simpleng pagkain sa isang araw at ang bayad sa kanyang makitid na silid. At bawat buwan sa eksaktong petsa ng kaarawan ni Inigo, may dumadating na isang maliit na kahon sa aming mansyon. Ito ay mga simpleng laruang kahoy o mga librong pambata na binibili ni Dario mula sa kanyang natitirang barya. Alam niyang hindi ko ipinaparamdam sa kanya ang galit, ngunit alam din niyang hindi pa handa si Inigo na makipag-usap sa kanya. Ang mga kahon na iyon ay hindi ko itinapon. Inilagay ko ang mga ito sa isang silid sa aming bahay. Hinahayaang ang oras ang magdesisyon. Isang hapon nakita ko si Inigo na nakatayo sa silid na iyon. 10 taon na siya ngayon, matangkad, at may mga matang hawig na hawig sa kanyang ama. Nakatitig siya sa nakatumpok na mga kahon ng laruan na nakabalot pa sa simpleng papel. "Ma?" Ang mahinang boses ni Inigo ay pumuno sa silid. "Nagpapadala pa rin ba siya?" "Oo, Inigo, bawat buwan," sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang tabi. Kumuha si Inigo ng isang maliit na papel at panulat mula sa aking mesa. Napanood ko kung paano siya sumulat ng ilang linya ng mga salita. Matapos yon, isinilid niya ito sa isang sobre at inilagay sa ibabaw ng pinakabagong kahon na kararating lang ng umagang yon. "Ibalik niyo po ito sa kanya, Ma?" Ang maluman ay nasabi ng aking anak bago siya tumalikod at lumabas ng silid. Nang gabing iyon sa isang maliit na kwarto sa Quezon City. Umuwi si Dario mula sa isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalos at sugat mula sa pagbubuhat ng mga mabibigat na kahon. Ang kanyang likod ay masakit at ang kanyang mukha ay halatang pagod na pagod. Nang buksan niya ang kanyang pinto, nakita niya ang ibinalik na kahon na nasa tapat ng kanyang higaan. Kasama rito ang puting sobre na naglalaman ng sulat ni Inigo. Nanginginig ang mga daliri ni Dario habang binubuksan ang sobre. Umaasa siyang makakabasa ng kahit munting kamusta mula sa kanyang anak. Ngunit nang ilabas niya ang papel isa, lamang maikling linya ang nakasulat doon gamit ang sulat kamay ni Inigo. "Huwag ka nang magpadala ng mga laruan. Hindi na ako 6 na taong gulang na bata." Napatigil ang paghinga ni Dario. Niyakap niya ang maliit na papel sa kanyang dibdib habang napapaupo sa gilid ng kanyang makitid na kama. Sa gitna ng madilim na silid, habang ang ulan ay dahan-dahang tumatama sa kanyang bintana, narinig ang kanyang tahimik na pag-iyak. Nare-realize niya na ang mga taon na nawala sa kanila ng kanyang anak, ang mga taon na dapat ay kasama niya ito sa paglaki, ay hindi na kailanman mababawi ng kahit anong dami ng laruan o perang kanyang ibabayad. Sa sulok ng kanyang silid, nakatumpok ang mga lumang kahon ng laruan na hindi kailanman nabuksan. Mga tahimik na saksi sa kanyang muestra ng matinding pagsisisi. Lumipas ang marami pang taon. Ngayong umaga, ang liwanag ng araw sa malawak na quadrangle ng Universidad ng Pilipinas ay napakaliwanag.
Ang mga puno ng kabalyero ay puno ng mga pulang bulaklak na dahan-dahang naglalaglag sa kalsada. Ngayon, ang araw ng pagtatapos ni Inigo sa kolehiyo, nagtapos siya bilang cum laude sa kursong architecture, ang kursong nagnanais na magtayo ng mga ligtas na tahanan para sa mga taong nangangailangan. Nakatayo ako sa gilid ng entablado, nakasuot ng isang simpleng perlas na kuwintas at eleganteng bestida. Ang aking buhok ay may ilang pirasong pilak na, ngunit ang aking tindig ay nanatiling mataas at puno ng dignidad. Nang matapos ang martsa at maibigay na ang mga diploma, napanood ko si Inigo na lumalakad patungo sa akin habang hawak ang kanyang diploma. Ngunit, bago siya makalapit, napatigil siya. Tumingin siya sa malayo sa ilalim ng malaking puno ng acacia sa dulo ng quadrangle. Doon nakatayo ang isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay puting-puti na ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng edad at pagod at nakasuot siya ng isang simpleng puting barong. Si Dario. Nakatayo siya sa malayo, hindi nangangahas na lumapit upang hindi makasira sa masayang araw ng aking anak, ngunit ang kanyang mga mata ay basang-basa sa kagalakan habang nakatitig sa kanyang anak. Dahan-dahang lumakad si Inigo patungo sa direksyon ng puno ng acacia. Nakita kong napatigil si Dario. Tila babalak niyang umurong at magtago sa likod ng puno dahil sa hiya. Ngunit hindi siya iniwasan ni Inigo. Tumigil ang aking anak sa mismong harap ng kanyang tunay na ama. Salamat sa pagpunta, Dario, ang malumanay, ngunit seryosong boses ni Inigo ay umalingaw-ngaw sa hangin. Nanginginig ang mga labi ni Dario. Tumingin siya sa kanyang anak na ngayon ay mas matangkad na sa kanya, isang ganap na lalaking matatag at may mabuting puso. Inigo, congratulations anak. Napakasaya ko para sa iyo. Humingi ng malalim si Inigo. Tumingin siya sa akin na dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. May bakanting upuan sa tabi ni Mama sa pampamilyang kainan mamaya, ang sabi ni Inigo habang itinuturo ang simpleng mesa sa ilalim ng tolda. Kung gusto mo, pwede ka maupo dun kasama namin. Ang mga luha na matagal nang pinipigilan ni Dario ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Tumango siya ng paulit-ulit hindi makapagsalita dahil sa matinding emosyon at pasasalamat. Lumapit ako at tumayo sa tabi ng aking anak. Tumingin ako kay Dario, wala nang galit, wala nang pot. Tanging ang malalim na kapayapaan ng isang taong nakawala na sa tanikala ng nakaraan. Ang dugo ay maaari magpatunay na ikaw ay isang ama, Dario. Ang aking boses ay malumanay, ngunit puno ng lalim ng buhay. Ngunit ang araw-araw na pagprotekta ang sakripisyo at ang pagrespeto sa dignidad ng pamilya, yon ang tunay na gumagawa sa isang tao upang maging karapat-dapat tawaging pamilya. Yumuko si Dario nang may malalim na paggalang. Alam ko, Althea, at sapat na sa akin na makitang ligtas, masaya at may marangal na buhay kayo ni Inigo. Yon ang aking pinakamalaking gantimpala sa natitirang buhay ko. Numiti ako nang bahagya isang ngiti ng tuluyang pagpapatawad at pagpapalaya. Hindi ako babalik sa kanya bilang asawa, sapagkat ang aming mga daan ay naghiwalay na nung gabing yon sa gitna ng apoy. Ngunit pareho na kaming malaya mula sa kasalanan at sakit ng nakaraan. Hawak ang braso ng aking anak, tumalikod ako at lumakad kami ni Inigo patungo sa maliwanag na sikat ng araw sa gitna ng quadrangle. Sa aming likuran dahan-dahang naupo si Dario sa sementadong bangko sa ilalim ng puno ng acacia. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang lumang pilak na nyunkure na natagpuan niya sa rghas 3 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng bangko, pinapakawalan ang huling bakas ng kanyang nakaraan habang nakatitig sa aming papalayong lakad ng may niti ng kapayapaan sa kanyang mga labi. Habang ang mga hakbang nina Althea at Inigo ay dahan-dahang nawawala sa gitna ng maraming tao sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, naiiwan ang isang malalim na katahimikan sa paligid. Ng lumang puno ng acacia, mga mahal kong tagapakinig, napakabilis ng ikot ng buhay. Kasama ninyong tinahak ang mahabang paglalakbay ni Althea mula sa gabing. Itinapon ang kanyang tiwala sa gitna ng nagbabagang apoy hanggang sa araw na muli niyang itinayo ang kanyang sariling buhay ng may mataas na dignidad. Nais ko kayong pasalamatan,
mula sa kaibuturan ng aking puso sa pagsama sa kwentong ito hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang kwentong ito paulit-ulit, kung naalala ang sugat na hugis paru-paro sa balikat ni Althea. Ang sugat na yon ay hindi lang bakas ng sakit at pagtataksil. Ito ang naging simbolo ng kanyang muling paglipad mula sa abo ng nakaraan. Nais kong mag-iwan ng isang chimyem sa inyong mga puso. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan mong bumalik sa taong sumira sa iyong tiwala. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa bigat ng pot habang mahigpit mong hawak ang iyong sariling dignidad. Ang dugo ay nagbibigay ng pangalan, ngunit ang araw-araw na pagmamahal at pagprotekta lamang ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa pamilya. Kayo mga mahal kong tagapakinig, ano ang gagawin ninyo? Kung kayo ang nasa katayuan ni Althea, saan kayong dako ng mundo kasalukuyang nakikinig habang ginagawa ang inyong mga gawaing bahay o nagpapahinga? Pakiusap ay isulat ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag niyo rin sanang kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Nawa ay magdala ang kwentong ito ng kapayapaan at lakas sa inyong mga puso ngayong araw. Tura de kwento ang paru-paro sa gitna ng abo. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong buhay sa labas para sa lahat ng mga dumaan at dumadaan sa kaparehong pagsubok. Puna ang lahat ng tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay binago at gawa-gawa lamang, hindi upang mamintas o manira ng sinoman, kundi upang magbigay ng aliw at maghatid ng positibong aral sa buhay.